Ito ang lugar na madalas nating makita sa social media. Isang lugar na sinasabing pinakamagandang probinsya sa Pilipinas. Pero sulit nga ba? Ang mahal ng biyahe papuntang Batanes. Bilang first timer, samahan niyo akong tuklasin kung bakit maraming bumabalik sa islang ito. At kung bakit sinabi nilang one is never enough sa Batanes. Matagal ko nang gustong marating ang Batanes, hindi lang dahil sa magagandang litrato na nakikita ko online, kundi dahil gusto kong maranasan mismo kung ano ang meron sa lugar na ito. Mula Clark, Pampanga, halos 2 oras ang biyahe papuntang Basco. So yun, what's up mga par? So good morning. So alam nyo na so, saan kami pupunta. So syempre nakita nyo na sa intro kung ano yung mga pinakita natin dyan. At sabihin ko sa inyo, first time namin na makakapunta ng Batanes. Yeah. So talagang excited kami. So napakaaga namin dito sa Clark. So kaya sa Clark kami nagsimula dahil unang-una yung mismong nag-book sa amin wala daw available doon sa NAIA para mas malapit sa atin, di ba? Pero syempre, so kinuha na rin namin, pumayag na rin kami kahit dito sa Clark, kahit 2.5 hours ang biyahe natin, di ba, Mami? So yun, 2.5 hours yung biyahe namin. So dahil nagmotor na lang ako at pinark ko dyan yung motor sa may parking lot dito sa Clark Airport. Habang papalapit ang eroplano, unti-unti nang lumalabas ang mga isla na napapalibutan ng malalim na asul na karagatan. At doon pa lang, alam kong kakaibang adventure ang naghihintay. Paglapag namin sa Basco Airport, para akong bumalik sa mas simpleng panahon, tahimik, malinis, presko ang hangin, walang pagmamadali. Then, maglalakad kami papalabas ng airport dahil yung mga tricycle pala dito sa nasa loob ng airport na mismo mga service na, no? May mga sinusundo na. So maghahanap tayo, maglalakad tayo papalabas ng airport, malapit lang naman, no? Ayan, no? So doon na lang tayo maghahanap ng tricycle. Ayan, sabi ni Sir, ano pangalan niyo, Sir? Glenn, sir. Ayan, sabi ni Sir Glenn, so pwede naming lakarin lang, walking distance lang yung mismong tourism. So hindi na pala namin kailangan sumakay ng tricycle. Ayan, Sir, maraming salamat po at napakaganda po ng lugar nyo. Yung pa lang, una pa lang nakita ko na eh. Thank you, sir. Salamat po, Sir. Sir, ikot muna po kami po. Ingat po. So yan, so walking distance lang pala yung tourism dito. Tara, lakad tayo. Di ba nga? exit tayo. Dito, exit. Walang problema ang lakad, hindi mainit. At hindi naman din kami mahirapan maglakad dahil nga naka-backpack lang kami. So wala kami mga masyadong bitbitin. So dire-diretso lang kaya namin maglakad dito. Sabi ni Kuya, dire-diretso lang, ha? Pero alam mo naman, Alam mo naman, pag sinabi nilang malapit lang. yung malapit lang, malayo sa mga taga Maynila. Lakad tayo, lakad. So yan, napapansin ko lang din dito, ha. So para bang napakatahimik lang din. Siguro dahil Sabado ngayon at maaga pa, kaya hindi pa ganun kadami ang tao sa kalye. Or siguro normal lang, mapayapa. Tayo. So itong nasa likuran ko, ito na yung mismo munisipyo nila. So dito tayo magtatanong kung nasa yung mismo Office of Tourism para magpag-register tayo. Yeah, dito. Tanong tayo. Parang dito yata. Heritage. Oh, yun, PGO. Pero walang tao. Sarado yata.
Ayun yung guard. Tanong ka nga, ma. Gandang umaga po. Magtanong lang po. Magre-register po sana po. Ano po eh, wala po kasi Sabado. Sabado. Yun lang. Monday to Friday lang sila. May klase. Ay, ganun po. Hanggang kailan po kayo rito? Nandito po kayo sa Monday? Pwede po kayo sa Monday siguro pumunta rito magpamunta. So yan, so nandito tayo ngayon sa DENR para mag-register ng ating drone at para syempre hindi tayo magkaroon ng problema once na magpalipad tayo dahil yan naman ang number one rules once nasa tourism ka, kailangan mong magpa-register. So yan, so kailangan ko muna magsulat dito yung mga details ng aking drone at details ko na rin. Okay na po yan? So yan, napag-register na tayo nung drone natin at ngayon meron nang kinokontak si Mrs. na transient na tutuluyan. Sir, ito po yung bayad po namin po. So, Number po. ha? Yung number po, natatawagan naman po. Apo. Kasi Ayun po yung gamit ko po ngayon po. So yan. mas po na alam po si Ah, tawagan po pag ano. okay po. Pero if ever, sir, kung ngayon po, kasi balak po namin sa makakahanap po kami ng accommodation. Pwede nyo na pong gamitin. Pwede na po. Kasi kami din po yung Ah, yun. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige po. So yan, okay na tayo sa DNR, nakapag-register na tayo ng drone at ngayon, yung kailangan naman natin is makakontak ng ating tutuluyan at para makapagbaba na rin dahil excited na akong lumibot dito at makita ang ganda ng Batanes. So yan mga par, meron na kaming nakuha na accommodation. So ito yung Denden Guest House. So most likely malapit lang talaga ito sa mismong Kapitolyo. At ito, tara, itutour ko kayo, pakita ko sa inyo yung mismong kwarto namin. So yan bro, pagpasok na pala, ito yung pwede nyong lagyan ng damit. Yan. And then ito yung banyo. Napaka-spacious ng banyo. No, diba? Spacious ng banyo. And then ito naman yung queen size bed. And then air condition at meron pang ceiling fan. Kung gusto lang yung mag-fan lang. And then meron din TV. And also free wifi. Yan. Sa halagang 2,000 per night. So ito yung the best na nakita ko rin dito. So aside from dun sa mga napapanood ko. So yan. So bis muna ako and then later on pakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Batanes. So yan mga par, so alas 2 na ng tanghali ngayon dito ngayon sa Basco, Batanes at medyo nakatulog kami dahil di rin kami nakatulog naman nung nasa Manila. Excited kami masyado ni Mrs. At yun nga, yung panahon na ngayon makulimlim at medyo umaambon pero ito yung gusto ko ito yung adventure na hinahanap ko dahil ito naman talaga ang mukha ng Basco, Batanes na talagang laging inuulan na hindi mo mapipredict kung ano talaga ang weather niya, kung tag-ulan ba o tag-araw dahil napaka unpredictable talaga ng weather dito sa Basco, Batanes. So yun, so nakahiram nga pala tayo dito ng motor. Ito yung gamit nating motor, isang Mio M3. Yan, so gamit natin is Yamaha motorcycle. So ano ma, ready ka na? Yeah. Let's go. Rain or shine to. Oo naman. Yeah, meron naman tayong dalang kapote din. Kung lalakas man tong ulan na to, meron kaming panlaban kahit papaano. Kahit papaano, no? Okay, so tara, let's go. So yan mga par, so kailangan muna natin ipin kung saan tayo unang pupunta. So ang unang natin pupuntahan ngayon is yung Basco Lighthouse. So according kay Google Map, ayan. So 4 minutes, napakalapit lang. So 1.1 kilometer. So mula dito sa ating tinuluyan, itong Denden Guest House. So magra-ride tayo. So, tignan natin kung yan. Okay, so kakanan. O map, hawak. Ikaw munang navigator natin dahil wala tayong cellphone holder. So yan mga kalok, so kung mapapansin nyo, yan ang weather, mahangin
At medyo umaambon-ambon. Tama ba yung dinadaanan ko? Kaliwa na tayo. Dito o doon pa? Dito na tayo. So kung mapapansin din nyo, ang kalsadahan dito two-way lang talaga. So at napakakaunti lang. Ang ika nga nila para bang last time I check iilan. Saan na? Diretso lang. So siguro magkapote na tayo o maya maya na. Nasa iyo yan kasi ako yung nasa harapan. Kaya kayo ko mag-design. So diretso lang tayo ha? Saan? Ang bagal mo naman kasi tumuro. Itong navigator ko, ang bagal tumuro eh. So by the way mga kung mapapansin nyo, kung meron sa Luneta kilometer 0, meron din dito kilometer 0, Basco 0, di ba? So kung sa atin naman sa Maynila or sa Luzon, sa Luzon pa rin naman din to, or yan, correct me I'm wrong, sorry. So sa Maynila meron ring K0, M0, but dito sa Batanes K0, B0. It's either Batanes or Basco. So yan. So medyo lumalakas na. Tara, let's go. Kung mapapansin nyo, pataas na yung ating dinadaanan. So means siguro ito na yung kalye na papunta dun sa Burol, kung saan nakatayo yung lighthouse. Pero in fairness hoy, tama ba ako? Sabi ko sa'yo, mali na naman kami. Yung navigator ko naglalag. Naglag din yung ano. Wow, Sinisi pa yung cellphone ko na naglalag. Siya yung naglalag. So yan, yun nandito na tayo. So yung kalye dito, nilagyan nila ng mga adobing bato. Tapos sinemento. Kaya yan, medyo rough road. So yan ito na yung mismong Basco Lighthouse.
Hindi niya pa rin alam. Sa Rolling Hills. Yun yung next destination namin. Alam mo yung navigator ko? Naglalag. So let's go, tara na. Baka kung saan pa tayo mapunta sa sobrang lag mo. So yan mga parso, nandito na tayo. Yung entrance kung saan tayo papunta sa Bayang Rolling Hills. Ayan, so makikita nyo tong gulong na ito na ginawa nilang signage. So ito yon. So hi aso. May bantay na aso. So ayan o. So tara, ano pa hinihintay nyo? Grabe, ang ganda dito par. Hi. Grabe oh. Wow! Grabe yung ganda. Doon tayo magpaano. Grabe oh. Woohoo! Ang ganda ng Pilipinas! Grabe, ang ganda. Wala, speechless talaga ako. Ang ganda, para ka nasa ibang lugar na talaga. Parang wala na ako sa Pilipinas. Yung camera mo. Grabe oh. So dito, ito na yung pinakadulong bahagi ng kalye. Ayan oh, rough road na. So iwanan lang natin siguro yung motor, tapos try natin maglakad papunta dun. Grabe hangin dito, nilakas. Para ayoko magpalipad dito ng drone, ayoko isugal yung drone ko dito. Mahirap na. Baka kung saan pulutin. Siguro babalikan natin to bukas para kung medyo kumalma yung hangin. Pero kung ganito kalakas ang hangin na dumadaan ngayon dito, negative. Baka tangayin lang yung drone natin kahit sabihin natin mataas na yung kumbaga immunity niya or yung kaya niya ng ganitong hangin, pero hindi natin isusugal. Ito na marahil ang pinakaabangan ng karamihan kapag nasa Batanes. Ang Bayang Rolling Hills. Sa personal, mas maganda ito kaysa sa mga litrato. Napakalawak ng berdeng damuhan na tila walang katapusan. Habang pinagmamasdan ko ang mga burol na ito, naiintindihan ko kung bakit maraming nagsasabing parang nasa New Zealand ka. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ikumpara ang Batanes sa ibang bansa dahil may sariling itong ganda na tanging dito mo lang makikita. May kakaibang karakter ang Batanes kapag umuulan. Ang mga bundok ay natatakpan ng ulap, ang mga lighthouse ay tila nagbabantay sa gitna ng hamog. At ang malakas na hangin ay paalala kung gaano katatag ang mga ibatan. Hindi ito ang Batanes na madalas mong makita sa internet. Pero ito marahil ang mas tunay na Batanes. Hindi ko nakita ang Batanes sa ilalim ng perpektong sikat ng araw. Pero nakita ko ang Batanes sa mas tunay nitong anyo. At marahil iyan ang dahilan kung bakit mas lalo ko itong minahal. Ako si Loki Moto,
At ito ang aking unang maulang adventure sa Batanes.